Hi girls! So I did this video. Very informative tong video ko ngayon kasi it's about primer, moisturizer, and choosing the right liquid foundation, especially if you're residing here in the Philippines. So gumawa ako ng video especially for those products para malaman nyo kung ano yung use nila, para saan sila, anong purpose nila, at ano ba yung mga products na sa tingin nyo ay dapat nyo i-choose, lalo na sa skin types. So, sana maging helpful to kasi alam ko marami pa sa inyo hindi pa informed about dito. Kasi ako, nito lang din naman ako natuto sa mga products na to. At swear, yung pagbabasa, pagkatanong, at panonood ng videos about sa mga ganitong bagay ay malaking tulong. Lalo na kung para sa long term na pag-aalaga sa skin nyo. So, kung araw-araw ka nagme-makeup, kailangan mo malaman to. So, kung isa ka lang sa mga naku-curious kung ano yung use nila, ano nga ba sila? Ano ba pagkakaiba nila? Bakit ang dami-dami nila? So yan, kung naku-curious ka kung ano yung mga products na yun, kung ano use nila, keep on watching this video. Yan. So the first thing I do is I put moisturizer. And just this month, I bought this Celatec Hydration Facial Moisturizer. And I think it's really good. It's water-based. It's not water-based, it's like water. Yeah, it's water-based and oil-free. So, ito yung mga re-recommend ko sa mga Pilipina na katulad ko. Especially, mainit sa Pilipinas. So, ano nga ba use ng moisturizer? So, ang use ng moisturizer ay parang moisturize yung skin nyo. So, hindi nyo napapansin kasi parang ito yung hindi natin masyadong iniintindi, di ba? Parang, oh, basta maglagay ka na lang ng makeup, okay lang kahit di moisturize yung skin mo. Or hindi natin alam yung extent kung kailan ba moisturize yung skin mo or hindi na. So, yan. Lagay mo lang siya sa face mo. Ayan. Maganda ikalat mo talaga siya. Tsaka huwag ka magtitipid sa moisturizer. Pero huwag ka rin naman masyadong magpagbigay. Ano nga ba use ng moisturizer? So, ang moisturizer ay nakapag-moisturize, obviously. So, yung mga oily and skin, na nagkataka kayo kung bakit sobrang oily ang skin ko, ang gumagamit ng powder. Minsan, pag oily skin natin, lalo pa tayong gumagamit ng mga films, which talagatin dyan, ganyan, di mag-dry ng konti, tapos maya-maya oily ulit. Kasi guys, nagsisend na signal yung skin natin through the something na tinatawag nila, tapos nagsisend sila ng oil. Lalo sila nagsisend ng oil, kasi nga dry. So, ano nga bang kailangan natin para hindi na maging dry at hindi na rin maging oily masyado yung skin natin? Kailangan natin mag-moisturize. At ito ay proven ko na. So, kasi, di ba, pag natutulog ako, bago ako matulog, maghihilamos ako. Syempre, dry yung skin ko kasi ginagamit ko lang talaga pag naghihilamos ako ay Safeguard. Kasi iba-iba yung pH ng skin natin. So, pag Safeguard ang ginagamit ko, hindi ako nagkakaroon ng pimple, breakouts, anything. Tapos, pag gumagamit naman ako ng mga ibang pang facial moisturizer, lalo ako nagkakaroon ng breakouts. So, for me, yun, isabi mataas yung pH ng mukha ko. After, syempre, madadry yung skin ko kasi medyo matapang ni Safeguard. Kailangan ko magmo-moisturize. So, sa gabi, lagi ako nagmo-moisturize. At pag gising ko na umaga, di ba normally, yung parang nagiging oily yung lalo na yung parts ng ilong natin, dito, tsaka dito, yung sobrang oily sa umaga. Pag nag-moisturize kayo sa gabi at gumamit kayo nito, hindi na siya oily. Subukan nyo. Pero kasi para sa akin, hindi na siya oily. So, yun ang use ng moisturizer. At kung maiiwasan nyo maging oily yung mukha nyo, pag moisturize na siya palagi, maiiwasan nyo rin yung pimple. Kasi nga, di ba, alam na naman natin yun na ang pimple ay nanggagaling sa mga oil, tapos madidikitan ng dirt, tapos yung dirt na yung papasok sa pores, tapos ayun, doon tayo magkakaroon ng pimples. So, para maiwasan ng pimples, mag-moisturize ka. So, meron namang mga moisturizer na para sa acne-prone skin at meron namang para sa sensitive skin. This one is hypoallergenic and fragrance-free kasi meron akong PR, pityriasis rosea, so bawal ako sa mga mababango. Perfect to sa mga meron ding rhinitis. Di ba mahirap siya pag naglagay ka sa face mo ng may amoy, tapos sisipunin ka maya hatching ka na, di ba? So yeah, ito talaga Celatec Hydration Facial Moisturizer. I recommend this one. So the next thing I do is I put primer. Para saan ang primer? Ang primer ay pakakatulong para mag-last yung makeup mo all day. So, yung mga primer na katulad nito is the Professional
Pro Balm minimizing the appearance of pores. So, pore minimizer siya. Actually, hindi naman yung iniisip nyo na pag malaking pores nyo, bigla siyang liliit, na as in liliit bigla. Hindi po ganon. Mafe-feel niya yung pores nyo, kaya magmumukhang makinis yung mukha nyo. So, ang primer may iba't ibang uri. Merong bulb type, at meron namang liquid type. So, ito ay BYS primer. Hindi ko siya masyadong ginagamit kasi hindi ako natuwa sa kanya. Ito pa lang yung primer na try ko sa lifetime ko. Na-try ko na yung Maybelline, pero hindi pa ako nakakabili. Kasi meron pa naman ako dito. Sayang lang. So, yan. Ano nga ginagawa ng primer? Sabi ko na, para tumabagalit yung makeup nyo. So, ito, yung primer na maganda kong i-recommend sa inyo kasi nga kung malaki yung pores nyo, maganda kasi na-feel niya talaga yung pores nyo. So, bakit nga ba kailangan ma-feel yung pores nyo? Diba minsan pag mag-liquid foundation kayo, makikita nyo cakey. Dahil yun sa malaki yung pores nyo. So, para ma-feel yung pores at even yung magiging canvas, yung parang canvas artwork, yung mukha nyo, kailangan nyo gumamit ng pore minimizer or pore balm. After nyo maglagay nito, ma-feel yung pores nyo, makinis na siya. At sinasabi nga na mas nag-last all day yung makeup mo pag gumamit ka ng primer. Some use only primer. After that, hindi na sila nag-liquid foundation. Kasi ito din, nakakinis. Parang konting lagay mo lang sa kanya, kikinis na yung mukha mo. So, maglalagay lang po. At paano nga ba siya ilagay? Siyempre, dun mo siya ilalagay. Pupuruin mo siya dun sa pores na malalaki. Which is normally, pag napapansin ko kasi, yung pores na malalaki ay yung parts dito. I-dab-dab nyo lang siya, dab-dab, ganyan, para pumasok siya sa pores nyo. Tapos, maglagay din kayo dun sa parts na oily ka palagi, like the nose. Diba? Yung T-zone nyo. So, after moisturizing your skin and priming, mamimili ka na kung anong gusto mong gamiting foundation. And normally, kung nakikita nyo sa mga tutorials, lagi silang nagli-liquid foundation. So, yan. Meron akong dalawang liquid foundation dito. Parehas silang L'Oreal. Halata bang masyado akong fan ng L'Oreal. Pero I recommend these two. Kasi magaling talaga sila. As in, pwedeng pang everyday ito. Itong Infallible. Kasi kahit gamitin ko siya all day, okay siya. As in, okay, retouch ka lang ng konti. Hindi yung retouch na as in maglalagay ka pa ng another one. Pero kasi minsan, syempre, lalo na sa school namin, sobrang lamig kasi sa loob ng room, pero mainit na paglabas. Hindi naman maiiwasan yun, lalo na araw-araw ako nagko-commute. Pero para sa araw-araw nagko-commute na babae, maganda na siya kasi talagang hindi siya natatanggal. Or fresh ka pa din pagdating mo sa school. So, medyo may kamahalan siya. Hindi ko matandaan yung price niya. Pero dala lang ito sa akin ng ate ko, kaya ako nagkaroon ng ganito. Ito namang True Match Foundation. Nabili ko siya sa may ATC. 25% siya nun. So, this is a really good one. Lahat naman ng vloggers nare-recommend itong True Match Foundation. So, yan. Depende sa inyo kung anong choice mo. So, meron naman mga liquid foundation na matte. Katulad nito. Pag natuyo siya, matte agad. So, yan. So, ito naman, hindi mahirap hanapin yung shade mo. So, talaga siya, parang siya yung nag-a-adjust para sa'yo. Diba, mga kahanap ka na mag-a-adjust para sa'yo? Siya na yun. So, hindi naman talaga totally mag-a-adjust siya. Pero, sinabi naman dito, micro matches. Micro, ayun, diba? So, yan. I recommend this too. I haven't tried any other liquid foundation except Smashbox. Maganda ang Smashbox, pero hindi siya nag-last all day. Maganda siya, okay. Okay talaga siya pang base. Kasi diba, after naman ng liquid foundation, you put powder. So, okay siya, okay. Pero mas, parang, okay siya, maganda siya, pero mas maganda pa rin itong True Match. Tsaka itong Infallible. Pero kung sa dalawang to, mas mapipiliin ako, mas gusto kong True Match. Ayun. So, yan, maglalagay ako, pero lalagay ko ito. Masyado siya maputi sa skin ko, pero okay lang. Okay.
So, ang pag-blend ko ay stippling brush ba ang tawag na dito or flat brush. Blend ko lang siya. Masyadong puti niya, no? Masyado kasing light yung nabili ng ate ko kasi sa ibang bansa niya to binili. Pinadala niya lang, natepan niya lang ako padalhan. Akala niya siguro tama yung shade. Ayan, Beshi. Yun lang naman talaga yung mga makeup base na kailangan ko i-explain ngayon. Next time, I will make another video para dun sa ibang products na gusto nyo ma-explain ko or yung mga kailangan ko talaga i-explain na sa tingin ko kailangan ninyo yung explanation. So for the base yon, sana naintindihan nyo. And now, I'm just gonna do my other makeups. Mag-bake lang ako ng face ko. Tapos, I'll be back. So, hi girls! Informative ba yung ginawa kong video? So, yan nga. So, ngayon nagawa lang ako ng makeup look which I will upload in the next week or I think this week. Ito yung makeup look na yun kasi diba ang ginawa ko lang ay yung information about sa makeup base or yung mga necessary things na ginagawa. Yung lagi nilang pinapansin na patong-patong daw kung bakit daw ang dami. So, yan. Ginawa ko tong video na to para sa mga taong naku-curious. Para saan ba yun? Ba't ang dami nun, diba? So, yan. Helpful ba? So, kung helpful naman, please give this video a thumbs up. If you think I'm helpful and precise naman ako, ganyan, may talent naman ako, or I deserve a subscribe, please subscribe. Please, please, please subscribe on my channel. Share this video to those who you think needs this video. And leave a comment down below if you think you have some corrections regarding about what I said in these videos, and I will stand corrected. And it will also help all those girls na curious sa mga ganong products. So yun lang. Sana nag-enjoy kayo. Sana marami kayo natutunan. I hope. Please go check out all my other videos. Thank you for watching and see you in my next videos.